walking with it. Hi everyone! Good evening! I'm back! It's your Mama Sam dito sa Sam Sam TV. Kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay na okay at safe ngayong araw na to. Syempre ko ako naman ang tatanungin nyo, fresh overload lang ang beauty ng Mama Sam ninyo. Syempre nandito lang tayo sa bahay dahil ngayon ay Sabado, hindi ako lumabas dahil tinatamad akong lumabas. Parang feeling ko sobrang pagod ko kahapon doon sa mga eksenang pinaggagawa namin doon sa school. Kahapon masaya kasi syempre ayun nga yung finals ng sports day. Syempre may parada sa umaga, pagkatapos ayun. So yung mga bata nakita ko ang saya-saya nila. So masaya na rin ako para sa kanila. So halimbawa malungkot ako. Medyo nakakapagod lang kasi ang init talaga yesterday. Imaginein mo, talagang nararamdaman ko yung tibok ng puso ko tugdug-dug-dug gumagano sa sobrang dami ng mga gwapo. Charot. Hindi, sa sobrang init ng panahon. Sobra grabe. Ang init-init. Sobrang nakakapagod yung init. So, kaya inom ako na maraming tubig yesterday kasi para, alam mo yon yung mag-calm yung aking mga nerves. Tapos, ang ginawa ko, pumunta ako doon sa office na may aircon. Tapos, doon ako nagpahinga ako ng mga 15 minutes. Tapos, lumabas uli ako. Nag-enjoy ako kasi ang saya lang nung laban ng volleyball sa team namin saka sa another team. So, championship, panalo. Medyo git-gitan nga lang yung score kasi parang 1 point lang yung lamang, di ba? So medyo nakakakaba. Tapos yung pangalawa, second round, lumamang naman kami ng 2 points. Kala namin makakahabol pa, kala ko magto-third round pa. Sabi ko nga sa games talaga, hindi imposible talaga na magbago ang ikot ng laro ng game kasi hindi mo alam kung ano ang lakas na meron yung kabilang team, hindi mo alam kung ano ang lakas na meron yung kabilang side, mga ganon. Talagang magkakakitaan lang talaga to kapag finals na kasi nagkakasubukan ng lakas, di ba? And then, napaka-importante talaga yung preparasyon. Yung preparasyon mo habang tinitrain ka, habang nagsisimula yung competition kasi hindi mo alam kung gaano kalakas yung makakalaban mo. Ayun yung nakita ko kahapon do sa sports day namin. Katulad nilang halimbawa ng cheering. So, syempre, ang alam namin, ang preparasyon ng team namin ay maganda, perfect, pero grabe, yung ipinakita ng lakas ng team, ng red team na talagang masasabi ko, oh my God, powerful, energetic, tas with smile, ang beauty nila, mga ganon. So, iba yung ibinibigay kasi talaga ng performance level. So, para lang tong beauty pageant din. So, yon ganyan din ang mangyayari sa Miss Universe Philippines ngayong taon na to. Akala ninyo, yung pambato ninyo sobrang lakas na kasi ang galing-galing niya kumuda, pero pag umariba na yung ibang kandidata na hindi mo alam na mas powerful pa doon sa kandidata mo, siyempre doon na talaga magkakaalaman, di ba? So yon, so kaya dapat talaga prepared ang isang kandidata sa lahat ng aspeto, beauty, makeup, styling, talagang lahat yan dapat piniprepare at napaka-importante na may ipinapakita ka talaga na kakaiba sa competition na to. Kasi sabi ng ganon, kapag tinignan na sila sa entablado, sino nga ba ang mag-shine like a diamond star? Kaya napaka-importante din ng beauty. Kasi kapag beauty kasi, syempre, may charisma, ayan ang hatak sa'yo doon sa hurado, di ba? So, yon. So, dito sa Miss Universe Philippines, sinasabi nila si Atisa Manalo daw ang isa sa mga pinakamalakas na kandidata. Siyempre, nandiyan din yung ibang candidates na nakikita din natin katulad nila, tawag dito, nila Stacy, ayan, malalakas din yan. Victoria Velasquez Vincent, malalakas din yan. And then, nandiyan din si Alexi, malakas din to. Malakas dahil meron siyang ipinapakitang kakaiba. Si Victoria Velasquez Vincent naman, syempre, ito yung second back niya dito sa Miss Universe Philippines. So, possible talaga na alam niya na yung galawan kung paano ipapanalo ang competition. So, kasi may experience siya dito. And then, maraming mga kandidata na pwede tayong magulat in the future.
So, yun. Kaya hindi din natin pwede underestimate talaga yung ibang candidates na nagkukumpit dito kasi hindi mo alam. Si Atisa, tinanong ko dun sa sa kakilala ko na ano bang nakikita mo kay Atisa, at sabi niya, um, ang nakikita niya kay Atisa, anytime daw talaga pwede mag-title kasi nga syempre si Atisa Manalo nga may kakaibang ipinapakita sa competition. Siguro hindi niya lang matumbok kung ano yun. Siguro ang akin ang nakikita ko talaga yung consistency niya plus yung nandoon yung transformation. Aminin natin na kung kukumpara mo ang isang Atisa Manalo noon sa kayong Atisa Manalo ngayon, ang layo ng transformation. Talagang makikita mo talaga na mas pinag-iigihan niya yung damitan, mas pinag-aaralan niya yung bawat looks na ipapakita niya sa lahat, yung bawat labas niya. So, yon. Si Alexi kasi, ang nakikita ko kay Alexi, very powerful yung personality niya. Saka yung experience niya siguro, ayun yung ganong kalalim yung pinaguhugutan niya, kaya talagang nagiging matapang. Pero kasi ang ikakapanalo dito ng isang Alexi, I think yung sa judges na talaga eh. Yung decision ng judges na nagugustuhan siya, na willing na ipanalo talaga, di ba? So, nasa hurado talaga ang desisyon pagdating kay Alexi. Ganon din naman kay Atisa Manalo. Kaya lang sila Atisa Manalo kasi mas malaki yung tsansa na masungkit talaga yung corona ng Miss Universe. Kasi parang pag sinabi kasing Atisa Manalo, kilala yan ng lahat eh. So parang pag nagpakita ang gilas pa ang isang Atisa Manalo, eh talagang sure win siya dito. So yon. Pero sabi ko nga, depende pa rin yan sa ikot ng mundo. Sabi nga ganun, may nagsabi na si Atisa Manalo daw ay para daw si Pauline Ameles na strong pero nahihirapan. Ako to be honest, parang feeling ko naman hindi sila parehas. Si Pauline kasi, I think, ang nagiging problema noon kay Pauline, yung body shape, di ba? Na parang marami kasi nakakalaban yung si Pauline na talaga yung katawan talaga sobrang perfect. Ayun yung nagiging problema kay Pauline noon na parang, ayun nga, yung sobra ng ng katawan niya, nahihirapan. Parang nahihirapan siyang makipagsabayan doon sa mga sobrang sexy. Either na meron naman siyang baon, yung talino, kaya lang, ayun nga, na iba pa rin kasi talaga yung performance ng iba. So, doon siya nadadali. Tapos plus yung nakakasabay niya pa, katulad na lang nung huling compete niya, ang lakas talaga ni Michelle D. So, nadali siya ni Michelle D. Ganon. Pero, isang Pauline Amelex na masasabi ko naman na sobrang galing naman talaga din pagdating dito sa competition. At isa to sa mga naging favorite ko. Ngayon, ang nagiging naman dito kay Atisa Manalo, si Atisa Manalo, nakikita mo naman na kahit ano naman damit ang ipadamit mo kay Atisa kasi sa sobrang slim ng katawan, di ba? So, yon. So, talagang nandoon. Medyo iba din talaga yung laro ng isang Atisa Manalo. So, sobrang lakas din talaga ng At naging problema noon kay Pauline, ang naalala ko yung styling, di ba? Yung styling niya. Parang medyo nahihirapan sila ilaro yung styling. Kaya nga, di ba, sabi ko nga kahapon, napaka-importante sa isang kandidata yung styling na ipinapakita mo. Kasi kapag ayun talaga yung nawala sa'yo, medyo mahihirapan ka dito sa competition na to. Lalo na kung mahirap kang damitan. Di ba, nangyari nga yun kay Rabia noon na parang kahit anong ipadamit nila kay Rabia, parang hirap na hirap sila na ilabas yung aura talaga ni Rabia. Para kasi yung katawan ni Rabia may pinipili na color, may pinipili na damit na parang hindi pa nila alam kung ano ba yung babagay kay Rabia. So, ayun, doon nahirapan sila. But, nilaban naman ni Rabia ang Miss Universe ng bonggang-bongga sa paraan na alam niya. Kaya lang, hindi lang talaga siya nakarating doon sa dulo ng competition. So, yon. So, yung kay Beatrice naman, kung ikukumpara mo naman kay Beatrice, si Beatrice, iba din naman kasi yung eksena. Medyo, yung damitan kasi ni Beatrice, kahit anong damit talaga ipasuot mo, bumabagay eh. Yung kay Michelle D naman, syempre yung pagiging elegante ni Michelle D, na alam naman natin mula noon pa man, gano'n na talaga, sosyalan talaga si Michelle D. Kaya, ako, para sa akin, si Atisa talaga yung nakikita natin na
buo talaga yung transformation niya. Yung parang hindi ka mamumroblema sa styling, hindi ka mamumroblema sa ganda, hindi ka mamumroblema na yung angulo niya dito ay pangit, hindi ganun kabongga. Kumbaga parang kahit saan tignan angulo. Kaya nga siguro marami talaga din na parang ayaw kay Atisa dahil alam nila na malakas si Atisa manalo. Kumbaga parang nagtataka nga ako, bakit ano ba yung hindi nyo pinaniniwalaan kay Atisa Manalo, yung sinasabi nila com skills daw. I think yung com skills ni Atisa, nakakasagot si Atisa. So, hindi nga lang ganong kapak na katulad ng gusto mo. So, yun ang nagiging problema. Pero kasi sa Miss Universe, lalo na ngayon, parang feeling ko hindi masyado ang ano yung Q&A. Kaya nga sabi ko nga timing din yung pagpasok ni Atisa. But tignan natin in the future kung ano talaga yung mangyayari, kung ano talaga ang magiging resulta. Tulad nga na sinabi ko, para lang tong volleyball na hindi mo alam kung ano yung magiging laro ng bola. Maaaring yes, siya ang manalo, maaari din naman na sa iba mapunta ang corona ng Miss Universe Philippines. Ganun lang kasimple yan. Pero kung ako yung tatanungin mo kung naniniwala ba ako sa ipinapakita ni Atisa Manalo? Oo, wala na akong duda sa isang Atisa Manalo kasi na-prove naman niya sa akin. And then, ito yung panibagong pinoprove niya sa akin ng bongga-bongga. And then, nakikita ko naman na nag-work. Nakikita ko naman na, okay, maganda naman yung ipinapakita niya. So, parang feeling ko wala naman dapat pag-alala ng todo-todo. Kumbaga, parang hinahayaan mo lang na sige lang, ilabas mo lang na ilabas din. Tignan natin hanggang sa dulo. So, tignan natin kung may ibubuga pa talaga ang isang Atisa Manalo sa laban niya sa Miss Universe. Sabi ko nga, parang bola lang yan. Hindi mo alam kung kanino babaksak at sino ang makaka-score. Maaari yung magaling, hindi niya matira yung bola. Maaari naman, maka-jackpot naman yung hindi mo inaasahan. So, ganun lang yung laro dito sa Miss Universe Philippines. Hindi natin dapat ikaw-worry ito ng bonggang-bongga kasi at the end of the day, kung sino man ang mananalo dyan, siya ang magre-representa ng Pilipinas sa darating na Miss Universe. Diba? So, yun. So, good luck. Good luck sa kanila. Good luck kay Atisa. And then, tignan natin yung laban ni Atisa ba dito ay magiging history sa atin lahat, di ba? So, yon. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin? Tingin ba ninyo, delikado nga ba ang isang Atisa Manalo talaga dito sa competition ng Miss Universe Philippines? Or siya ang nakikita ninyo na pwedeng mag-uwi ng corona ngayong taon na to? So, comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yon. Guys, maraming salamat syempre sa inyong lahat sa walang sawang suporta na binibigay ninyo dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click na rin po ninyo yung notification bell para lagi kayong updated syempre sa aking mga chika. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.